na free. That's Oo right. naman. Yes, oo. Napakalaki nun. Tapos It's for walang free. bayad, free. Oo. Para Actually, sa- ito yung kinakatakot ko sa pag-vlog. Yung sabay-sabay kami magsasalita. Oo, Na- tapos hindi nagbibigay ng konsiderasyon. Yes. So, sana maintindihan nyo na lang yung point namin na yun. Excited lang kami. So, Hi, ako nga pala yung taong sobrang sipag mag-video kapag nagta-travel, pero pagdating sa editing, parang laging may next time. Sa dami ng travel videos na na-shoot ko noong 2020, may isang trip na muntik lang hindi maging vlog. At bago pa ako matutong mag-edit ng maayos, nauna pang mag-lockdown ang buong Pilipinas at mundo. So technically, na-stuck lang sa archives yung trip na to. Pero heto na siya, resurrecting from the archives. Welcome to my Iloilo trip, also known as the vlog that almost never happened. Yung day zero ng trip na to actually nagsimula sa isang normal na umaga. Well, technically madaling araw. Gising ng maaga, mabilis ang prepare, tapos diretso muna sa work kasi hapon pa yung flight namin. Habang madilim pa sa labas, papasok muna kami sa office para tapusin yung shift bago yung flight. Quick appearance sa reception, iwan ng bags, tapos work muna. And then, clock out. Pagkatapos nun, dumiretso na kami papuntang airport. At by the way, itong airport na to, ito yung dating Diosdado Macapagal International Airport. The one that everyone knows today is now called the Clark International Airport. Pagdating sa airport, syempre, hindi mawawalang first official travel ritual nung time na yon. Terminal fee. Yes, nung 2020, binabayaran pa yan sa airport domestic flights. Ngayon, usually, included na siya sa ticket upon booking. Hassle-free, di ba? Habang naghihintay ng boarding, nag-coffee and pastry muna kami ng mga friends ko kung pagising. The typical airport waiting game. Upo, kwentuhan, konting people watching, habang tanaw yung runway. Hanggang sa finally, boarding time na. Ito yung pinakamasayang bus ride for me noong 2020. Kung mapapansin nyo sa safety demo, naka-face mask na yung flight attendant dito. Kasi nitong time na to, nagsisimula nang lumabas yung balita about COVID-19. Yes, may konting kaba, pero andito na tayo, tuloy pa rin ang biyahe. And just like that, here we go! So far, ito yung pinaka-paborito kong take-off sa lahat kasi overlooking siya ng Mount Arayan. Diba? Ang ganda-ganda. After about an hour and a half, nakarating na kami sa destination. Welcome to Iloilo. Now, quick trivia. Iloilo is often called the City of Love mostly because of how warm and friendly the locals are. And honestly, paglapag mo pa lang sa airport, ramdam mo na yung warmth and friendliness ng mga tao. By the way, kasama ko pala sa trip na to yung mga friends kong sina Jaja and JB. 3 days kami dito to explore the city plus a little island adventure. Itong trip na to ay napaka-smooth, I'd say, kasi pagdating namin sa airport, hindi kami masyadong nag-antay, dumating agad yung sundo, which is kasama na sa accommodation, and then first impression sa city, medyo madami na din palang dito, tao. Tapos check-in sa hotel, samahan nyo ako dito habang nag-fill out, and bibigyan ko kayo ng quick tour sa room namin. Ito, sundan natin si Jaja. So, this is our room at dito kami magsistay ng 3 days. Dito pala kami nagstay sa Home Square. After checking in sa hotel, hindi na kami nag-aksaya ng oras. Dumiretso na agad kami sa first stop ng tour na to, ang dinner sa Butot Balat. Kung naghahanap ka ng authentic Ilonggo comfort food sa Iloilo, isa sa mga local favorites ang Butot Balat Restaurant. Kilala sila sa kansi,
baked talaba at iba pang lutong bahay na perfect pang family style dining. Hindi siya social na restaurant pero solid sa lasa, generous sa serving at very affordable. This is Arden, ah. Yung dinner natin parang festa ha. Mag-ready kayo ng pera nyo. Mag-ready kayo sa pera. So, moment of silence muna kasi dumating na yung food. Isa sa favorite part ko sa travel yung food break kasi dito mo talaga matitikman yung local culture. Tapos bonus na lang kapag sobrang sarap. First stop ng Iloilo tour namin, San Jose Church. Isa ito sa mga important churches sa city dahil dito matatagpuan ang image ng Santo Niño de Arevalo na dinadayo ng madaming devotees. Tahimik, simple, and a very nice way to start the tour. Next stop, Philippine Economic History Museum. Kung curious kayo kung paano naging major trading hub ang Iloilo during the Spanish era, dito nyo makikita yung story. Makikita dito yung history ng sugar industry at kung paano umunlad ang economy ng region. And good news, free ang entrance. We're down to our third stop, Museo Iloilo. Isa ito sa mga oldest museums sa Western Visayas and admission fee here is 50 pesos per person. Although to be honest, nung pumunta kami, medyo kaunti pa lang yung mga naka-display na exhibits. So hopefully ngayon, mas marami na silang collections. At dito rin nangyari yung classic travel moment. Yung ligaw moment namin habang hinahanap si Ralph. Si Ralph pala, siya yung tour guide and driver namin for today's trip. Kuya was suggesting na i-visit namin yung isa pang museum, which is just dyan lang banda. Steps away. Yan. Yes. So, hindi namin sure kung pupunta pa dyan kasi nawawala si Ralph. Yung aming driver. Pagpasok mo sa loob, ang makaka 10 steps ka lang tapos na yung tour. Sayang lang yung binayad mo, parang yung pag-ibig mo sa kanya. Parang mas okay pa yung yung economic history na free. That's Oo right. naman. Yes, oo. Apakalaki nun. Tapos It's walang for bayad free. free. Oo. Para Actually, siya. ito yung kinakatakot ko sa pag-vlog. Yung sabay-sabay kami magsasalita. Oo, tapos hindi nagbibigay ng konsiderasyon. Yes. So, sana maintindihan nyo na lang yung point namin na yun. Excited lang kami. So yun na nga ang next stop, Iloilo Provincial Jail. Historical din yung place na to pero limited lang yung pwede mong makita sa loob. At dahil bawal mag-video, wala masyadong footage but the entrance is free. Next stop, Haro Cathedral. Pero wala akong video dito. Hindi ko maalala bakit pero feeling ko baka nalubat lang ako nung time na to. Kilala ang Haro Cathedral sa hiwalay nitong bell tower na nasa tapat mismo ng simbahan, na isa naman sa mga unique features nito. Isa rin ito sa pinaka-importanting heritage churches sa Iloilo at dinadayo ng mga deboto ng Our Lady of Candles. After the historical stops, medyo modern naman tayo. We're down to our fifth stop, the festive walk sa Iloilo Business Park. Isa itong malaking lifestyle district full of restaurants, shops, and nightlife spots. Perfect place para tumambay if you want that city vibe. Okay, next stop na tayo, Iloilo Esplanade. Isa ito sa pinakamagandang river walk sa Philippines. Mahaba yung walkway, maraming green spaces, and perfect siya for jogging, walking, or simply enjoying the view ng Iloilo River. Next naman, Molo Mansion. It is a restored heritage house that showcases old Iloilo architecture. Hindi ako masyadong nakapag-video din dito so maglalagay na lang ako ng mga photos para makita niyo yung place. Ang next stop namin is for lunch at Doming's Talabahan and Seafoods. Famous ito for their fresh seafoods. And may interesting din sa spot na to kasi may balete tree kung saan ka pwedeng mag-iwan ng pera while making a wish. As for the food, ang natatandaan ko, hindi kami masyadong nagbayad ng mahal dito. So for me, value for money is 9 out of 10. Isa sa highlights ng trip na ito ang Miagao Church. Isa itong UNESCO World Heritage Site.
built during the Spanish colonial period and kilala ito sa unique facade na may carvings ng local plants at religious imagery. One of the most iconic churches in the Philippines. Next stop, Garin Farm. Isang inland resort sa San Joaquin, Iloilo na kilala sa Pilgrimage Hill inspired by the Journey to Heaven. Sumakay muna kami ng golf cart paakyat ng hill at ramdam mo yung pazigzag na daan habang unti-unting lumiliit yung view ng farm sa baba. Quick trivia, yung sikat nilang Stairway to Heaven dito has around 400 steps or mahigit pa yata. Kaya naman good decision talaga na nag-golf cart muna kami paakyat and then yung papabado na lang kami dumaan sa steps. Pagdating namin sa pinakatuktok, may dinaanan kaming isang sobrang dilim na tunnel hanggang sa biglang lalabas ka sa sobrang liwanag naman na space kung saan makikita mo yung statues ng angels and saints. After all that walking from the hilltop pababa, well-deserved yung break. Kaya nagpalamig muna kami ng drinks habang nagpapahinga. Maganda rin yung spot kasi overlooking siya sa farm area ng Garin Farm. Kita mo yung peaceful view ng hills at yung mga animals like cows na parang ang chill lang sa baba. Last stop ng tour, Avacenia Camiña, Balay nga Bato. This is a preserved heritage house that shows what Ilonggo homes looked like during the Spanish era. It was built in the 1860s and known din sila sa traditional chocolate de batero experience. And dito natapos yung whole tour namin for today. From churches to heritage houses, sulit yung glimpse namin sa history ng Iloilo in just one day. Dito pala kami nag-dinner that night sa isang malapit na cafe malapit sa hotel namin. Hindi ko na maalala yung name pero isa siya sa mga random food stops na unexpectedly okay naman. Hello, so dito na tayo. Ang pick-up time sa hotel was 4 a.m. Oo, madaling araw siya kasi medyo malayo yung pupuntahan namin today. Maaga kaming gumising today and by 3:55, nasa lobby na kami or sa labas ng hotel. And a little past 4, dumating na rin yung sundo namin. From Iloilo City, it took about 3 hours to reach Bangkal Port in Carls, which is the jump-off point to Gigantes Island. Welcome to Gigantes Islands. Crystal clear water, dramatic rock formations, and views na parang postcard. Nakilala rin namin sa tour yung isang group ng doctors na kasabay din namin sa island hopping. Kaya mas naging fun yung trip. Kasama sa package yung seafood lunch, unlimited scallops, oysters, at yung chicken binakol na akala namin nung una hindi masarap pero surprisingly may laban pala. On the way to Bangkal Port, biglang bumuhos yung malakas na ulan. So imagine this. Nasa bangka ka, tapos sobrang lakas ng ulan. So pagdating sa port, basang-basa kaming lahat. Pagbalik sa city, dinner time. At syempre, hindi pwedeng pumunta sa Iloilo nang hindi kakain ng bok choy. An iconic Ilonggo noodle soup with pork, liver, chicharon, and rich broth. Perfect comfort food after a long island trip. Hello, day 3 na tayo. This is the DIY City Tour. First stop, Roberto's. Isa ito sa pinaka-famous food spots dito sa Iloilo. And if pupunta kayo dito, kailangan yung subukan yung Queen Siopaw nila. Hindi lang siya siopaw, parang full meal na siya sa loob. Next stop, Madge Cafe. This is a classic Iloilo coffee spot known for their traditional brewed coffee. Simple lang yung place but the experience feels very local and authentic. Nasa gitna siya ng palengke, actually. And then after that, dumiretso kami sa Bizcocho House para sa pasalubong. Hindi na ako nakapag-take ng photos and videos doon. So, continue watching. Habang naglalakad kami sa city, may nadaanan kaming artist na nagpipinta sa gilid. Napahinto talaga kami para panoorin siya. Minsan, yung mga ganitong random travel moments, sila pa yung pinaka-memorable. And before heading to the airport,
nagpahinga muna kami sa Shakey's. Ito na yung naging merienda/early dinner namin bago ang flight pabalik ng Clark. And now, nandito na kami sa airplane, dim na rin yung cabin lights. At officially, tapos na ang Iloilo trip na ito. A trip that happened in 2020 pero ngayon lang naging vlog. Minsan talaga may mga travel memories na matagal bago ma-share, but when you finally go back to them, worth it pa rin silang balikan. And that was my Iloilo trip, the vlog that almost never happened. Thank you for watching!